15 days, talaga pwede po kayong mag-add through shovel sa mga container natin. O kaya doon sa mga puno. Ulitin ko lang, pag galing dito, lilipat sa container, sa mga drum muna, kaya sa mga gulong, after 15 days, pwede natin gamitin. Yung ilalagay po dyan Oo, sa pwede mga... natin. May technique po akong ituturo sa inyo. Pag malalaki pong container, ang inyo pong itatanim talong, malalaking talong, di ba? Ito container na to, huwag po natin kalimutan. Tanggalin po natin itong ibabaw. Maglalagay po tayo dyan sa gilid. Open po ha, na ito po may mga butas. Isasama natin sa baon sa soil. Bakit? Pag may special po tayong nutrient na ilalagay, didilig po natin dito para po makarating hanggang doon sa baba. Para maganda. May natutunan? Yes. Wala pong tubig. Opo, yung bukasi powder lang natin, yun lang po talaga ang ilalagay natin. Wala pong tubig. Pure na ano lang. Pag nagtutubig siya, siyempre, nilagyan po natin siya ng leftover natin. Yung pinagbalatan natin, nilagay natin ng champurado ng sopas. Talagang siya po ay may kakaya. Oo, magkakatas na po. Yun po yung katas. Okay. So, ayun, mayroon na po tayong, nag-transfer na po tayo, mayroon na tayong sewing. Basta lagi niyo pong tatandaan, huwag natin kasi ngayon, pinapractice ko na rin po kasi dati, ang iba, meron silang container, nagdidilig sila, nagsusoil erosion lang. Yung nutrient hindi talaga nakababa sa ugat. Kaya pag tinignan mo yung talong, payat, pangit. Di ba? Pero, kung ito ay nakalagay dito, naka-attach siyang ganyan, pag diligan mo to ng Diyan siya special nutrient, o kaya itong galing dito, di ba? Sa tingin nyo, kasi mami, maraming nutrient, di ba? Didiretso sa... Ala, si mami wala naman ako sinasabing gano'n. Opo, gabi po kayo binamagatas wag sa umaga ha. Sabi ko ni Dr. Apo, ang best sa pag-inom ng gatas sa gabi, hindi sa umaga. Okay, no, ayan. So, mayroon na tayo, nakapag-transplant na tayo, mayroon na tayong bukasi. So, mayroon na tayong soil. Ngayon, ang ituturo namin sa inyo, gagawa po tayo ng nutrient fertilizer. Handa na ba kayo? Okay, eto na. Ito po yung hawak ko ngayon. Ito po ay, dati-dati po sa palengke, hindi po ito pinapansin, bitukat hasang ng isda. Hindi pinapansin ngayon, binibenta na. 20, 40 ang isang kilo. Hindi na siya hinihingi. Natuto na rin yung taga-palengke. Ginagawa niyo po ng fertilizer yan ha. Bibenta na namin yan. Ang hirap kaya kung magkaliskis, tapos pagdating pahingi ako ng 20 kilos. Ay kung may bayad yun, 20 pesos sa 20 kilos. Magkano yun? May ano na. 200 sa 20 kilos? 400? 400. O, diba? May 400 siya. Sulit. Oh. Ito po, paggawa ng ferment, fish amino acid. Fish amino acid. PAA. FAA. Fish amino acid. Ako po, pag gumagawa ko ito, maramihan, bultuhan. Kasi pwede naman to, ang ratio nito 1:1. Pero ako, ginagawa ko kasi po, naghihintay tayo ng matagal. So, kumukuha po ako ng ganito laking container. Kumukuha po ako ng 12 kilos ng bitukat hasang ng isda. Nilalagyan ko po ito ng 5 kilo ng brown sugar. Brown sugar. Ang ibang ginagawa ng iba, 1 kilo ng bitukat hasang ng isda, alahating kilo ng asukal. Pero kung nakaka-LL ka naman, di bali ng sobra, wag lang kumulang. Oh, maganda kasi na yung ganyan malaki. Magpe-ferment na po tayo. Ha? Ilalagay po natin ang turo ng iba. Kaklaruhin ko lang, baka napakinig din kayo sa iba eh. Ang turo ng iba, nilagay dito kathasan ng isda, nilagay ng asukal, hinahayaan daw na matunaw yung asukal at bumaba. How sure ka naman malalagyan lahat? Kaya ang ginagawa ko po, minimix ko yan. Gumagamit po ako ng gloves. Ha? Tinuturo ko na yung tama ha, kasi ang bango. Di ba? Mabango ba ito katasan ng isda? Pwede naman yung mabaho. Yung kahoy. Ay talaga mabango. Mabaho yun. Kaya gumagamit ng gloves. Pag nilagay mo yun, yung 12 kilos, kasi ang ratio 1:1, pero pag nakaano naman kayo, kasi nagawa ko na eh. 12 kilos ng bito katasang ng isda, nilalagay ko dito, hinaluan ko ng asukal na pula. Ang ginagawa ko, hindi ko kasi kayang baka may mga tinik-tinik pa, masugat ako. Gumagamit ako ng kutsara. Yung sandok. Hindi gloves. Sandok, sir. Sandok na malaki. Oo, yung malaki. Sandok na malaki. Morning, mami.
Sandok na malaki. Pag sinandok ko na yon at nasigurado kong na-mix ko na siya, sisil ko na siya ulit. Sisil ko na siya ulit. Pag sinil ko na siya, hindi ko na po siya inaalaw na buksan ninyo. Ang turo ng iba, 15 to 22 days, pero much better isang buwan ulit. Isang buwan tuloy talaga. Kasi naturuan na kayo ng iba, sabi, 15 to 22 days lang As long na mas matagal, mas okay. As long na hindi nyo binubuksan, ibig sabihin, good bacteria fertilizer ang piniproduce natin. Pero katulad ng sinabi ko, excited kayo lahat, hindi nyo binilin sa inyong anak na curious, ano kaya yun? Tapos binuksan. Dumating naman yung tiyahe. Ay, pamangkin, kamusta? Bukas din. Let's assure ko kulay itik, hindi kulay puti. Kaya ang ginagawa to, sinisil ng mabuti, pinapakpang ito eh. Date, O may good packing use. tape, no? Kailan ginawa? Kailan gawin natin? Date, Gagawa harvest. Don't touch. Mabango. At ilalagay po ulit ito sa malamig at madilim na lugar. Pwede po to sa loob ng aircon. Wag, kabahoy. Ayan. Mamaya may nasuka dyan, ma'am. Amoy na yan. Yan, kasi paglabas mo dyan. Naamoy na nga namin dito. Bagoong. Parang Bago ba? bagoong na. Para naman man kayo ako. Umaanyasaw na eh. Kayo lang. Bagoong na. Tinuro na sa atin Baguhin yung mo. sardi. Oo. Inamoy ko nga eh. Nakagawa kami niya. Babaho ba? Pero maliit Oo. lang. Kasi Yun dyan lang sa nag-prepare tayo, halo maliit. natin ng sugar. Sugar po. Ha? Tinuro mo yung ganun nilagay natin dati. Kung totoo lang ba? Bitawan ng tao. Pwede rin po molasses. Pwede po molasses o kaya pag wala brown sugar. Ha? Alam mo, ang iba Bango kasi nga, kahit mahal may na. molasses Bango. yung ginagamit eh. Oo, Mahal ng po ang molasses. molasses eh. Ang ratio niyan 1:1 ha. Oo. 1 kilo ng bito katasang ng isda, ako lang nag-12 kasi naranas ko na. Kaya sinabi ko 12. Pero ang ratio talaga yan 1:1. O ang iba naman, tinuturo 1 kilo. No, mami, puyat ka kagabi. 1 kilo, kalahating kilo ng asukal. Kasi nga, sabi niya, sir, wala namang enough na pera. Kaya lang gusto ko talagang gawin. Pwede rin naman po. Depende po yun sa inyo. Ha? After po ng 30 days, sa akin ha, 30 days, sa kanila 22 days, sa akin 30 days, pagbukas ko po yan, kulay puti. Puro Pag ano puti yan. po yan, kukuha ko na isang timba, lilinisin ko siyempre mo ng mabuti. Tapos lalagyan ko ng screen. Ibubuhos ko po ang laman nito. Masalain. Kasi hindi naman totally lahat po na-peppermint o na ano eh, nadudunot pa nga, di ba? May mga buto-buto, may mga tinik pa. Tapos, pipigain ko yon. Ito na po yung pinaka-finished product. Ayan. Sir, paano yung natira? Natira na hindi na ano? Yung mga anak, opo. Huwag niyo pong itapon yun. Ibalik nyo lang dito, lagyan nyo ulit ng asukal, hayaan yung magagamit yung paputin. Diba? Ito po, paggamit ito, bis amino acid, same din po. 1 litro sa 2 kutsara. Dalawang Ah? kutsara. Kaya lang po, may pakiusap ako sa inyo, ang iba excited, ginanon, no? Shake. Bawal i-shake. Tapos, binuksan, may pressure. Ligo lahat. Si Kumari, Amoy ano na. kadate niya si husband mo. Ay, nabuhusan mo. Naligo ng safeguard. Hindi pa rin maalis ang amoy. 1 linggo bago maalis. Sa tingin mo, magiging kaagaw mo pa kaya si ano? Yung husband mo sa'yo. Hindi na, itatatwa na yun. Hindi ko sinabing ano ha, buhusan mo si Kumari mo nito ha. Ha? Alam niyo kaya nagkakabit yung mga lalaki, hindi kayo kumakain ng itlog eh. Hotdog yan, sir. Hindi Yes, itlog. lang. Okay, no? Ito po. Pampabulaklak, pampabunga, pampatibay ng puno. Bis amino acid. Anong sana po iba? Yan.
Ito naman, APJ Fernando po Sabi Jr. niyo, malapit Pero sa na akin, ang tawag po dito, fermented plant juice. Ayon sa plant naman Ito yun. po, ma'am, fermented plant juice. Gawa ito sa talbos Mga ng talbos malunggay, kamote, kangkong, alugbati. alugbate. Pwede rin po yung saging, yung stem ng saging. Pwede rin po malunggay. Oh. Ang ratio po nito, 1/4 ng malunggay, 1/4 ng alugbati, 1/4 ng talbos ng kamote, kangkong, equivalent of 1 kilo, tapos 1 kilo rin po ng asukal na pula. Kaya madaling gawin.